EDSA. Ang EDSA ay malaking parte ng ating kasaysayan. Dahil sa EDSA, naibalik ang kalayaan ng Pilipinas. Sa ating modernong panahon ngayon, kaya nagapakil ang EDSA? Ano kaya ang naging epekto nito sa panahon ngayon? Mas mahusay ba ang Pilipino kaysa bago magrevolusyon? Makatao kaya ang ginawa ni Marcos? Samahan niyo kami sa aming misyon sa paghanap ng mga sagot sa mga tanong na ito. Na-experience ko ang EDSA. I was 16 years old nung nangyari yung EDSA revolution. Para sa akin, yung EDSA ay isang napakagandang pangyayari. Ang EDSA. Para sa akin, actually kasi ako sa edad ko, na-experience ko ang EDSA. I was 16 years old nung nangyari yung EDSA revolution. So, na-experience ko siya. Nakita ko kung paano pinaglaban ng tao yung sinasabi nilang kalayaan. So, ang pinakamaganda lang doon kasi is nag-bond yung mga tao. Hindi magkakakilala, hindi magkakamag-anak from kung saang-saang lugar. Nung time na yon, nag-bond sila para lang makamit nila yung sinasabi nilang kalayaan. Para sa akin, yung EDSA ay isang napakagandang pangyayari na kung saan ang demokrasya ay bumalik sa bansang Pilipinas. Honestly, kung ako ang tatanungin nyo, hindi ko na siya nararamdaman. Sa panahon natin ngayon, palagay ko, yung EDSA ay meron pa rin halaga. Mas lalong mayroon halaga. Well, ang naging epekto ng, ito personal opinion ko to ha, ang naging epekto ng EDSA sa modernong panahon natin ngayon is ang akala ng mga, hindi naman lahat ng kabataan, kundi ang akala ng iba, pag nag-people power ka, pag nag-rally ka, makukuha mo na ang pero ang dami nang nagrarally, marami lang nasasaktan, pero hindi naman nangyayari, hindi ba? Ang epekto ng EDSA sa modernong panahon ay yung ang tao ay naging mapagbantay na. Naging mapagbantay para hindi na muling maulit yung mga nangyaring pangyayari na nagbunsod sa EDSA. Mas mahusay ba ang mga Pilipino? Siyempre, mas maayos ang bago magrevolusyon, mas maayos ang kalagayan ng mga Pilipino ngayon kaysa noong bago magrevolusyon. Ganito kasi yan bibigyan kita ng comparison. Hindi ko sinasabing Marcos Marcos pro ako o anti-Marcos ako. Kumbaga parang personal na opinion lang to ng isang pangkaraniwang mamamayan. Pero kasi since kung titignan mo magmula 1985, diba? 85, 86 hanggang 2011 na ngayon. So, ang dami ng presidente, ang dami ng, diba may EDSA 2 na, diba? May EDSA 3 pa nga yata. Kung iisipin mo, ang sama-sama ng tingin ng ibang tao kay President Marcos. Pero nung time na yon, kung i-compare mo siya kung sa nangyari sa EDSA 2 and 3, walang taong nasaktan ng EDSA 1. Kumbaga, nagpakumbaba si former President Marcos na bumaba bilang presidente ng Pilipinas para lang wag masaktan yung mga taong nagrarally nung panahon na yun. Unlike yung mga nakaraang EDSA, may mga taong binomba ng tubig, di ba, para hindi matuloy yung ano. So, bata pa kayo, malalaman nyo rin lahat yan. Ay, hindi. Mga tao, kasi maraming nga naghain ng nagsampa ng tulong sa kanya dahil sa kanyang paglabag sa mga karapatang ng tao. At kapag nilalabag mo karapatan ng mga tao, ikaw ay hindi tao. Ang EDSA People Power ay walang katapusang nasusulat at napapanood sa TV at mga pahayagan, kaya halos wala nang natitirang bagong masasabi tungkol dito.
kundi ang paggunita sa alaala at pagpapasalamat sa napakagandang pangyayari na ito sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Ang galing ng isang EDSA 1 ay nag-uumapaw sa mga pananampalataya ng mga Pilipino ay hindi basta na lang makakalimutan. Ang paghanga ay mananatili, hindi mawawala kahit na magkawatak-watak pa ang mga pangarap ng mga Pilipino. Ang kanilang mga pangarap na maging libre ay siya ngayong katotohanan. Pero sa nagawang pagpapalaya sa ating bansa, nagpalaya din ito sa sandamakmak na katiwalian at mahabang pamamalakad ng isang diktador. Sa EDSA nabuhay ang mga Pilipino, hawak kamay na tinatag ang kapangyarihan ng tao. Sa nakakahangang kapangyarihan na iyon, napatalsik sa leader na nagnakaw, nagtaksil, nagpahirap at pumatay sa mga taong hindi dapat naging mga alipin sa sariling bansa. Tayong mga Pilipino ngayon ay may karapatang ipahayag ang ating saloobin at hinaing, freedom of speech. Iyan ang isang magandang pangyayari na ating bansa dahil sa kaganapan ng may katapangang 4 na araw ng EDSA Revolution 1. Tayo ay may malaya makakapagpahayag ng ating mga opinyon, magbabatikos at magpuri sa ating pinakakamamahal na bansang Pilipinas. Ang mga Pilipino, pagkayari ng EDSA 1 ngayon ay mayroon ng isang tinig, ngunit sino ang makikinig? Ang mga dapat makinig ay ang mga politikong nagsasabi na sila ay handang maglingkod sa kanilang nasasakupan, yung mga politiko na dapat inuuna ang mamamayan. May malasakit sa kapwa at hindi inuuna ang pansariling interes. Sa ngayon, ang mga Pilipino ay bumabalik eksakto sa kung saan sila ay bago ang EDSA 1. Nananatili sa kahirapan at marami ang katiwalian ng kanilang pamahalaan. Ngunit, hindi katulad noong panahon ng katatapos pala ng EDSA 1 noong 1986. Walang kapangyarihan na gawin ang anumang bagay tungkol sa mga ito. Sa madaling salita, ang mga Marcos ay hindi naman kailanman nawala o umalis sa ating gobyerno dahil ang pinakamasamang senaryo sa post-EDSA ay nangyayari sa ngayon. Para sa lahat ng mga Pilipino, ang EDSA Revolution 1 ay tapang at sakripisyo. Ang kanilang mga pangarap at mga inaasahan. Ang EDSA ay hindi lugar ng pagkasira ng Pilipinas. Ito ay nananatili isang nakakahanga na kaganapan 25 taon na ang nakakaraan. Patuloy na buhay ng mga Pilipino, maaari naming sabihin lahat ng bagay tungkol sa EDSA, ngunit hindi maaaring maging ganap na naipaliwanag kung paano nagbuklod ang mga mamamayan ng panahong yon at kung paano nagkaisa ang bawat tao na maipahayag ang kanilang kagustuhan na karoon ng kapayapaan at katarungan. Sa kasalukuyang panahon ay natutuklasan natin na unti-unti na nawawala ang liwanag ng walang hanggang apoy ng kalayaan. Hahayaan na lang na ba natin ang mga historians, ang mga politiko, ang mga eksperto na suriin ang konteksto ng EDSA para sa pag-unlad ng ating bansa? Hahayaan na lang ba natin ang mga pampolitikang eksperto ang magsuri, katayin at wakasan ang pagsasalita sa kung bakit ang EDSA nabigo? Panahon na upang magkaisa ulit ang mamamayang Pilipino na magkaisa upang matigil ang mga katiwalian sa ating gobyerno. Marinig ulit ang tinig ng bawat Pilipino na nahihirapan at nagdurusa dahil sa kasakiman ng mga politikong may pansariling interes lamang. Panahon na upang muling kumilos ang mga Pilipino upang hindi tuluyang mawala ang tunay na diwa ng 1986 EDSA Revolution. Upang hindi masabi na ang espiritu ng EDSA ay patay na. Ang lahat na nangyari sa EDSA Revolution ay tunay at totoo na hindi maaaring kuhanin, alisin o palitan ni numan sa kasaysayan ng mga Pilipino. Ito ang isang bagay na ating ay pagmamalaki sa buong mundo.